Kumusta po mga kadrama? Welcome po dito sa ating channel. At gaya ng dapat nating pag-usapan, may update na po sa NAIA Terminal 3 issue. Itong Ang magkabilang pinaka-latest po panig na ay may update, ginawa na silang mga hakbang. pinaano po namin Kaya sila, mga kinausap kadrama, na maggarap. alamin natin ang pagpapatuloy ng drama ng mga sikat, nagpapasikat, at gustong sumikat dito sa social media. At heto na nga mga kadrama, may update na tayo na nakalkal at nahalukay sa social media tungkol dito sa viral issue na ito. Ito na nga yung pagbibitiw ng malulutong na PI ng isang lalaking senior citizen sa isang babaeng buntis na nagpark sandali ng kanyang kotse sa harap mismo ng sasakyan nitong lalaking nagwala at nagalit. Dahil nga iniwan nitong buntis itong kanyang sasakyan upang mag-CR. At syempre, samut-sari at iba't iba ang naging reaksyon ng sangka-netizen natin. At yung simpatya nitong mga netizen ay naroon sa babaeng buntis dahil nga sa kabila ng paghingi niya ng sorry at di niya intensyon na pagpapark ng kanyang kotse sa harap ng kotse nitong lalaki, ay malutong pa rin siyang pinagmumura. Masasakit yung mga binitiwang salita nito. Kaya eto na nga ang update na nakita natin sa TikTok account ng 1PH. Tungkol nga ito sa isang panayam kay Ginoong Manuel Gonzales, MIAA Security Assistant at General Manager. Pakinggan natin. Ang pinaka-latest po na update, pinaano po namin sila, kinausap na maggarap nung 31 din po nitong November, and nag-usap naman sila doon sa opisina ng Airport Police. Then ang problema po dito, gusto man naming mapag-ayos po yung dalawang partido. Talaga po hindi sila nagkasundo at pareho silang magpapel ng kanyang mga complaint at magpapel ng charge. So yung pang pinaka-latest, yung babae pong buntis, mag-file siya ng magpapel sa court ng kasong sa revised penal code ng unjust vexation at saka malicious mischief, plus yung sa sinasabi pang yung tinatawag pong batas na Republic Act 76010, Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and discrimination. Sir Manuel, yung pong kabilang partido, para po patas, yung kabilang partido meron bang irereklamo din? Opo, magpapile rin po yung kabilang partido, yung lalaki, ng under the Republic Act. Yung sa kanya naman po, yung 10175, ito po yung Cybercrime Prevention of 2012. So pareho po silang magpapile and counterfile ng kanya-kanyang sa korte. Okay, yung po pinaka-latest. Sir Manuel, linawin ko lang po. Nung 31 kayo nakipagpulong sa kanila ng harapan. Opo. Harapan po yun, Pero sa opisina po ng Airport Police ng NAIA. Pero kailan yung insidente talaga? Ilang days? Nang gabi po, nangyari po yun between 30 ng gabi, almost between 6:10 hanggang 6:30 po. Yeah, we're asking kasi parang doon kasi sa mga post na lumalabas sa social media, hinahanap po nung babaeng buntis o nung namura kung nasaan at kung sino itong mga to. Yung pala nakapagharap na at nag-usap na. Opo, nagharap po sila nung 31 din po nung following day po. Kontra-kontra ang demanda na ginawa ng bawat panig. Ito ang naging hakbang nila. Ibig bang sabihin ito walang nagpakumbaba at nagsorry na lang para hindi na ito umabot pa sa korte? Siyempre, may kani-kanya silang dahilan, yung bawat isa. Lalo na't nag-viral nga ang naturang video. At tunay na pinag-usapan sa social media yung naturang issue. Kaya mukhang hahaba pa ang usaping ito na tila handang gastusan ng magkabilang panig na sangkot sa naturang issue. Pero wala naman tayong pakialam doon. Kung sa tingin nila yun ang mas makabubuti na dalhin ito sa korte, sa halip na magkaroon na lang ng kapatawaran sa isa't isa. Kaya tayo naman abang-abang na lamang muna. Saka lahat naman ng problema ay natatapos at nabibigyan ng solusyon. Kaya muli mga kadrama, madramang salamat po. Ang inyo pong suporta, ang aking inspirasyon.